Okay. Good afternoon, good evening, good morning sa mga sulok ng daigdig. Ang pag-usapan natin ay patungkol sa bahay na para sa mga adik na kung baga opposite sa gusto mangyari ni Pangulong Digong na drug wars sa kay Marcos naman, sila yung mga biktima, so parang yan sa kwan, hindi siya ibig sabihin yung communist ngayon biktima rin sila. So dapat hindi rin sila ikukulong kasi biktima sila, nalason lang yung kaisipan nila, no? So kung gano'n ang mga patakaran ni Marcos, tingnan natin kung ano ang mabuti doon. Tingnan natin anong mabuti. Kaya lang sa totoo lang mga kaibigan, yun ay mga kanya lang yun, mga countering of Duterte strategy. Strategy ni Pangulong Marcos ay galing yan sa mga adik na estratehiya, bangag, walang kalatoy-latoy na mga style ni Pangulong Marcos, Hindi nga nakakatuwa ang kanya mga programa, Wala akong naramdaman na maganda sa panahon ni Marcos, kung hindi nakaka-high blood, Pero bago yung lahat niyan ay pakinggan natin muna De Leon. Sabi niya, Atty. Claire Castro. Nawala. Sorry. Ito ang result ng Google ko sa locations ng Balay Silangan Reformation Centers. Hindi ko mahagilap kung nasaan yung pinagmamalaki ni BBM through you na 607 Balay Silangan Reformation Centers. Please furnish us the addresses pronto. Baka 5,500 na flood control projects na naman yan. Mahiya naman kayo sa taong bayan. So ito, ipinost ni General De Leon. Medyo malabo, hindi nyo makita. Google Map. Nandito, mga Balay Silangan Reformation Centers. Sandali, ko. Ayun. Ayan, binilang ko 10 lang. 10. 10. Sa Luzon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa Palawan, may isa. Sa Mindanao, may 2. Ito yung na-google ni Brigadier General Orlando De Leon. Sinubukan ko rin i-search. Wala, hindi ako marunong mag-search. Kasi nagkaroon din ako ng interest. Wow, 607. Marami-rami yan. Kasi ang focus ng Marcos Jr. Administration, hindi yung matugong kasi tingin nila sa mga addictos, yung mga user, mga biktima lang o kaya nagpapahaba lang daw ng oras para maka-overtime sa trabaho. Kaya pusong yung kabaliktaran sa approach ng Duterte. Ang Duterte, war on drugs talaga Ito, maluluyon, compassionate approach. Kaya, nag-focus sila sa rehabilitation o reformation.
Kaya nakakatuwa naman kung meron ngang 607 Balay Silangan Reformation Centers. To me, that's good. Kaya lang, dahil ipinagmalaki, sinabi sa press briefing, ito na ang isang makulit na Eden Santos, tinanong niya saang area o saan yung address ng mga bahay silangan reformation centers. Wala pong naisagot ang ating Yusek Claire Castro. Ibibigay lang daw yung mga addresses. So ang tanong, naibigay na ba yung mga address? Para malaman natin. Kaya nga, itong si General Delio, curious, si nurse niya, 10 lang ang lumabas. So, yun, panawagan. General Delio, pronto, right now, sa mga susunod na briefing, sabihin na nila, ipakita nasaan yung 607. Kung wala silang maipakita, baka katulad lang sa 5,500 control projects na ipinagmalaki sa SONA. Na after 2 days, napulilyaso, nagkabaha sa Metro Manila. Napahiya sila. Nasaan na yung flood control projects? Nabangga ng barko. Later on, na-overwhelm. Nandyan yan. Okay. So, ano ito? Bigay opinion naman ako. Nabasa na kong post. Bigay opinion ako. Si General De Leon, kasama namin ito ni Captain Dado, di Baron 83. Pumunta o in-invite ni Pangulong Duterte sa kanilang Christmas party with PMMA Davao chapter. Naimbitahan kami 3 as guests to the Christmas party. At napag-usapan namin ang mga possibility na mangyari sa bansang Pilipinas. Nagkausap rin kami personally ni Pangulong Duterte na sinasabi niya ay malaking respeto niya sa sundalo. Kaya lang ang gusto niya mangyari, yung military mismo ang kikilos. Kami ay nirecognize niya bilang isang mga advocators. Kaya nga sabi ko kay Captain Dado at saka kay General De Leon, magparami lang muna tayo, sir, kasi nga pag iilan pa lang tayo, hindi pa natin makuha ang talaga ang simpatya ng taong bayan. Kasi kung pagbasihan natin yung People's Initiative Republic Act 6735, ay dapat mayroon tayong 10% among the numbers of voters. So tayo, naabot na natin, sir, yung 10% because kung i-consolidate natin, nasa 20 million na tayo sa Filipino Guerrilla Forces. Ang question ko lang dyan ay yung affiliated kasi mahirap ma-direct, unlike sa regular FGF. Well accounted natin. But anyway, sir, mga kababayan ko, kayo ba, ang tanong ko, nasa satisfied ba kayo sa nangyayari sa ating bansa? Ako hindi. Wala ako nakitang maganda sa panahon ni Marcos Jr. Kaya hindi ako satisfied. Kaya hindi ako titigil. Ilang beses na ako nakipaglaban. Katulad yung 4.9 billion ng mga pensioner. Ayun. Sa dami kong nilapitan, kumilos rin. Una, OTIG. Tinago nila investigation. Anti-Retive Authority. Ombudsman. The last is National Defense. Yung National Defense natin duwag rin sa EFP, si Secretary Teodoro. Ilang beses ko na sinabihin na duwag yun si Secretary Teodoro because simple lang naman yung request ko
magpadala lang sa memorandum to conduct inquiry na lang, hindi investigation, inquiry yung mga alleged complaint ko. Pero hindi, kasi nakikinabang eh. Tapos may plano pa pala magtakbo ng presidente. Ginagago ng Pilipinas ngayon. Dati saludo ako dito kay Secretary Teodoro eh. Pero ngayon, basta ang taong inutil, mga taong inutil, lalo na mga men in uniform personnel, mga inutil, nawawala ang paghanga ko. Ang daming matatapang nung kami ay nasa serbisyo. Tapang nila, pero tapang apog lang pala eh. Naapakan ng karapatan natin, hindi kayo pumipiyot. Kaya, katulad sa panahon na ngayon, na mga general na nakapaligid kay Duterte noon, asaan sila ngayon? O hindi ba lang nagparamdam, nakinabang sila. Sorry sir, ano? Pero real talk lang tayo. Mabuti pa to si General De Leon at saka General Boques and other General Macanas, nakasama namin General Kita sa Mindoro. Saludo ako sa mga general na kumikilos para sa taong bayan, hindi kumikilos para sa pangsarili at pamilya. Bullshit ako dyan. Kaya wag tayo magmamagaling kung wala naman tayong kakayahan na labanan ang mga tiwali sa gobyerno. Paano? Siguro maaaring nakinabang rin tayo. Kaya ayaw nyo labanan ng korupsyon. Kaya nga natataka ako eh. Parang kung sino pa ang korap, maraming kaibigan. Sino ang anti-corruption, kunti ang kaibigan. So what kung wala akong kaibigan? Ang mahalaga, nagagawa ko yung tungkulin ko bilang isang good citizen. Yan ang good citizen. Hindi ka matawag good citizen kung kakampi ka ng magnanakaw. So mga kaibigan, nasa civilian sector na tayo. Ang almost sundin natin yung constitution natin. Constitution. Hindi yung pagka-militar natin. Tapos lang tayo sa militar, unless ipatawag nyo ko sa active duty. Yan, pwede ako susunod. Pero kung hindi ako mabigyan ng order active duty, ay huwag nyo pakialaman diskarte ko. At magkakahiyaan tayo. Pero although alam ko naman ako na kilala na rin ako ng mga nakakilala sa akin. Pero yung iba, nung una, akala nila junior ako. Ganun na lang. Nung nasa active tayo, masunurin tayo. Pero pag nung after retirement ako, huwag nyo akong kakayanin kasi mapapaya lang kayo. Na masaklap niya, iba-vlog ko pa kayo. Ilang mga senior na i-vlog ko na. Hindi lang senior, pati nga si Bangag presidente, matindi ng birada ko sa kanya. Hindi na halos makain. Kaya nga sabi ni Kira Samonte, si First Lady lang tirahin ko. Wala akong magawa. Talagang lahat na tatamaan. Lahat tatamaan kasi lahat ko kakampi ng demonyo Hindi tatamaan talaga. So, yun lang. Yung sinasabi na baka nga pares lang mga fake, patulad yung flood control na 500 billion. Ayun, pinagyabang sa SUNA, after 1 week, ayun, na-discrash siya, sira na naman. Pero hindi tinatabla ng kaya si Pangulong Marcos, aywan ko ba? Sabihin siyang bangag, wala hindi epekto, pero ganun lang naman talaga. Huwag yung patulan, ganun lang. Yun ang advice sa kanya. Pero ako hindi ko makaya yun. Di para matigil, hindi magpa-kuhan ka na ng hair follicle test. So, mga kababayan, paulit-ulit kong sinasabi ito, baka sakaling magising ang ating mga kababayan. Sabi nga ni General Jose, magparami lang tayo na magparami.
magparami lang tayo at lilitaw ang tamang panahon. Maraming salamat. Maraming salamat.